wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be tomorrow morning. If you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, and just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't manawagan kay Jesucristo upang ating kapatid na si Helen na yumao ay pagaluban niya ng awat kalinga. Panginoon Jesucristo, sa paghain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Jesucristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa-nawa ng Panginoon Jesucristo ang ating kapatid na si Helen, patawarin ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa tubig ng binyag, si Helen ay namatay kasama ni Kristo at kasama rin niya ay bumangon sa bagong buhay. Makahati nawa siya ngayon kasama ni Kristo sa kaluwalhatiang walang hanggan. Ang paglalagay ng mga simbolong Kristiyano. Sa binyag, ang ating kapatid na yumao ay sinuotan ng damit pambinyag, tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo, ang dakilang karangalan ng anak ng Diyos. Ngayon naman, ilalagay ang puting pantakip, upal na ito, tanda ng pananalig ng wagas na pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda rin nawa ito ng kanyang muling pagsilang sa buhay na walang hanggan. Ang paglalagay ng Biblia. Sa buhay ni Helen ay nagkulay-bulay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon nawa ay batiin siya ni Kristo ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Halina at pumasok kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Ang paglalagay ng cross. Sa binyag, si Helen ay tumanggap ng tanda ng krus. Naway makibahagi siya ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Helen na iyong tinawag upang iyong makapiling, pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, mahihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ano po ang lahat para sa pagbasa? Unang pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, hindi pa kayo nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na napahamak ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao.
Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Si Kristo ang una sa lahat at pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, tanglaw ko at kaligtasan ang poong may kapal. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka at matuwid, kaya ako'y dinggin. Ito'y iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ang unang lahat, kami ay salarin. Araw na lumipas, aking nagunita, at alaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin sa taas, ang kamay parang tuyong lupa, ang diwa ko'y uhaw. Nawala ng lahat ang aming pag-asa, kaya naman poon kami dinggin mo na. Ako ay umaasa, sa iyo nagtiwala, na kung umagay, ipapagunita, hiyaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan ng aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglalakad sa ligtas na daan. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Lahat ng uri ng paghihiwalay ay nagdudulot ito ng sakit sa damdamin. Kahit na yung mga kaibigan natin ay lumipat sa ibang mga lugar, tayo ay nasasaktan dahil na lumipat ng ating kaibigan. How much more ang may dudulot na sakit sa atin, no, sa ating kalooban kung ang isang tao ay namatay, no? Tulad ni Nanay Helen na siya ngayon ay lilisan na mula sa mundong ito. Dahil tayo Kristiyano, ang tanging nakapag ng ating nararamdaman ay naniniwala tayo na siya ay papunta sa Diyos. Dahil sabi niya, ang promise ng Panginoon sa ating lahat na tayo ay doon dadalhin. At sino tayong hahadlang noong plano ng Diyos? Dahil noong Wednesday, nag-umpisa tayo ng ating Kwaresma. At anong sabi doon? Na tayo ay galing sa alabok at tayo ay babalik sa alabok. At meron din tayong kaalaman na tayo bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang ating buhay ay hiniram lamang natin sa Diyos. At dahil hiniram natin, ito ay kailangang ibalik sa Kanya. Kaya tayo bilang kahit nasaktan man tayo na siya ay lumisa na sa mundong ito, wala tayong karapatan na i-hold on siya. Kundi itong misa na ito ang
pasasalamat natin sa Diyos dahil ibinigay siya sa pamilya at naranasan ng pamilya ang kanyang pagmamahal. Kaya ito ang panahon na i-let go natin siya. Ibalik natin siya sa Diyos ng may pagmamahal at pasasalamat sa Diyos dahil naranasan ninyo ang kanyang pagmamahal. Kaya wala tayong karapatan na magsabi na hindi namin siya ibabalik sa iyo dahil galing siya doon, hiniram lang natin at ang Diyos na nagpahiram sa inyo ay naranasan ninyo yung ipinahiram niya ay nakaranas kayo ng pagmamahal. Kaya nga mga kapatid, ang ating kapatid na si Helen ay wala nang hinihingi pa sa atin ngayon. Wala nang material na bagay na hinihingi sa atin kundi pagdarasal para sa kanya. Na yung pagbalik niya ay nagdarasal tayo, na siya ay babalik na sa Diyos Ama. Kaya nga, sa sinabi nung nag-aral pa kami ng theology, sabi ng teacher namin na sa funeral mass, dapat talaga meron sana siyang kinakanta yung himaya sa Diyos, papuri sa Diyos. Bakit? Yun ang expression natin ng pagpasalamat sa pinupuri natin ng Diyos dahil ipinahiram siya sa inyo at naranasan niyo ang pagmamahal. No habang bumalik siya doon at kumakanta kayo ng papuri sa Diyos dahil nga ang ating kapatid ay pabalik na sa Kanya. Dahil yun ang promise sa atin. At sa ating pagbasa, ang sinabi dito nito, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Dahil sa bahay ng aking Ama ay maraming silid at ipaghanda ko kayo. Yun ang kanyang promise. At kung natapos na, siguro mansion ang ginawa ni Kristo doon kasi ilang taon siya? 70 plus? 70, exact. 60 daw, bonus na yung sobra. May bonus siya na 10 years, no? Mansion siguro ginawa ng Diyos para sa kanya, sa kanyang, dahil sa haba ng panahon ng buhay ni binigay sa kanya. So kaya, tayo ay nandito ngayon upang ipagdarasal siya, no? At alam naman natin na siya ay doon na papunta sa Diyos ng ating Ama na nagbigay, nagpahiram sa inyo. Na Diyos ay puno ng pagmamahal sa ating lahat. Siguro ito ring ginawa natin funeral mass isang opportunity rin sa ating lahat. Tanong sa ating lahat na kung tayo ay pinaghanda ng Diyos ng silid doon sa bahay ng ating Ama, ano namang paghahanda ang ginawa natin dito sa mundo habang tayo'y nabubuhay? No? Tayo ba ay nagiging makabuluhan sa ating pagkatao na maglingkod sa ating kapwa? Dahil yun man ang gusto ni Kristo. Kung gusto mong sumunod sa akin, ang ginawa ni Kristo ay sumunod, maglingkod sa sanlibutan. At tayo naman, tayo ba ay nakapaglingkod sa sanlibutan, nakapagpakita rin ng pamamahal sa sanlibutan? Dahil kung hindi, ito ang challenge para sa ating lahat. Na tingnan natin kung tayo ba habang nabubuhay sa mundo ay may kabuluhan ba ang ating buhay? May silbi ba ang ating buhay dito sa mundo? O nagiging pabaya lang tayo sa ating sarili? So sana mga kapatid, itong ating pag-aalay ngayon ng misa ay isa ring opportunity para sa ating lahat na nabubuhay. Lalong-lalo na ngayon na tayo ay pumasok na sa Kwaresma at ang challenge ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano, maipakita natin, maipractice natin ang ating pagka-Kristiyano. Ano dapat nating makikita sa atin ngayon ay nandoon yung ating pagbibigay. Ibig sabihin, tumulong tayo sa nangailangan na kaya nating tumulong. Pangalawa ay yung prayer. Kailangan nating magdasal sa Diyos. At pangatlo, yung fasting. So meron man tayong fasting talaga, bilang mga Katoliko. Mga kapatid nating Muslim, meron din silang fasting. Ibang style ng fasting nila, iba rin ang fasting natin. Ang sa atin, ang fasting natin, 2 araw lang, Miyerkules, Dibadles, yung last Wednesday, at Good Friday. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka rin kakain. Meron din kain pa rin sa ating fasting.
Sa fasting natin ay one full meal. Ibig sabihin na sa araw ng Miyerkules de Badles at saka yung Biyernes Santo, one full meal lang. Isa lang ang buo doon ang nakainin mo. So ibig sabihin na kung breakfast mo ay yun na ang buo, sa lunch mo ay kunti na lang, then sa dinner, kunti lang. No, walang limit din sa tubig. Pwede kang kumain ng tubig. Pero abstinence yun. Ibig sabihin bawal ang karne ng Miyerkules de Badles at saka Biyernes Santo. At sa lahat ng Fridays ay bawal ang karne. Yun lang kasimple. Yung sa ating tinatawag na bakit kailangan natin i-listen yung pagkain? Para mas mahaba ang panahon natin sa pag-pray. Kasi sakit natin, no? Puro na lang kain na sa isip. Kumain pa ng breakfast, habang inumuya ang breakfast, iniisip naman ang lunch, anong kakainin sa lunch. No, habang kumakain ng lunch, nag-iisip naman anong kakainin sa gabi. Puro na lang kain, hindi na iniisip yung panahon ng pagdarasal. Kaya ito ay pagbibigay natin ng panahon na tayo ay makapagdarasal sa Diyos. Pero meron din tayong exemptions kasi nga sa atin bilang mga Katoliko, meron tayong importante pa rin ang buhay. Kaya may mga exemptions sa fasting. Pero permanent pa rin yung abstinence. Ang fasting, bawal mag-fasting yung nag-edad ng 60, senior citizen, pataas. Hindi na kayo pwede mag-fast. Yung mga bata, no? 13 below, hindi yung pwede, 14 below hindi mag-fast. Pero ang 14 to 17, yan sila, yung abstinence, bawal ang karne. Then, kaya nga ang iba parang generalized na lang, no? 18 to 59, yun ang mag-fasting. Basta good health lang. Walang maintenance. No, kung may maintenance, huwag nang mag-fasting. Importante sa sinabi ko na importante ang buhay. No? Lalong-lalo na yung mga diabetes, hindi dapat mag-fasting yun. Kaya mas mapadali ang buhay mo. No? Importante na tayo rin ay nag-care sa ating sarili. Para yung sa mga healthy, yung ating pagpapasting. So sana bilang mga Katoliko ay mag-practice natin mabuti yung ating mga rituals bilang mga Kristiyano, yung pagsisimba, yung pagdalo natin at pagtanggap kay Kristo during masses sa pamamagitan ng pagkomunyon. Kasi yan part ng ating buhay na tayo'y dapat mag-practice ng ating mga ginagawa bilang mga Katoliko. Number 1 na doon ang pagpapatawad sa ating kapwa. Pagmamahal. Dahil importante pagmamahal dahil madali kang makapagpatawad kung puno ng puso ang pagmamahal mo ng pagmamahal. Pero kung puro puot na sa puso mo, mahirapan ka talaga magpatawad. Kaya nga si Kristo, puno ng pagmamahal ang puso niya, tayo ay kaya niya pinatawad sa ating mga kasalanan. Sana patuloy lang po tayo sa ating pagdarasal, lalong-lalo na sa ating kapatid na si Helen. Dahil ang kamatayan ni Helen ay hindi ibig sabihin na naputol na yung relasyon ninyo. Patuloy na connected si Helen sa inyo. As long as na ang pamilya ay nagdarasal sa kanya. Or kaibigan man nagdarasal sa kanya. Ibig sabihin, kung kaibigan ka ni Helen at nagdarasal ka para sa kanya, hindi naputol ang relasyon ninyo. Dahil yun ang nagkukunik sa inyo. Na minsan kasi ang iniisip ng iba na ang kamatayan ay ang paghiwalay ninyo. No, hindi yun napuputol ang relasyon. As long as na ipinagdarasal niyo pinagdarasal niyo siya, nandoon pa rin yung inyong relasyon. Pero kung kinalimutan ninyo, kahit isang birthday niya, hindi na kayo nagpipray, wala na talaga. Kayo na ang pumutol sa inyong relasyon sa Kanya. Pero siya, hindi natin alam kung pinutol ba niya. Dahil sila, ang trabaho na lang nila, magdarasal sa ating mga buhay dito sa mundo. Kaya nga, humingi, ipagdasal siya at humingi kayo ng tulong sa inyo magdasal kasi kasama na yung Diyos, mas malapit siya doon sa Diyos kaysa sa atin dito na mabuhay pa sa mundo. So sana patuloy lang po tayo sa ating pagdarasal para sa ating kapatid na si Helen. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos, Amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Noong binyagan ang ating kapatid na si Helen, sa kanya'y pinamla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway, umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang ka. aming panalangin. Ang lahat ng ating mga kapatid na rito, ang mga nagdalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magsama-sama nawa sa langit na tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa puong may kapal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin pagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat na nagkipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pumin po ang lahat. Ama naming lumikha sa aming paghain ngayon para kay Helen, iniluluhog namin na kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong mawaing anak na siyang lilitis na may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas. Di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon na mamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa na mga anghel si awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyang hilito na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Helen na tinawag mo mula sa daigdig nito. Noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Samantalang aming pinanadikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapalad ang manyayahan sa kanyang piging. Panginoon. Manalangin tayo. Tumayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ng pabaong pagsasalo sa banal na piging. Ipagkaloob mong si Helen ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay sa pamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Helen, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang Kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi mamayani ay lubos na ligaya sa buhay na walang hanggan. Ngayon, i-bless ko ang kanyang kabaong. Ang pag-bless po ay 3 beses lang ng pagganon at ang pwede lang mag-bless ay ang kanyang kapatid,
kanyang pamilya, mga anak. No? Yun ang, dahil kasi nga sa una, pari lang talaga yan, pero in-extend sa pamilya. No? Kasi huli na yung mag-ano. So, pamilya lang talaga, yung direct family, no? Yung mga anak, kapatid. At saka mga bata, pinagbawal pala kasi hindi alam ng bata kung ano yung ginagawa. No? Yung matatanda lang dahil alam natin na kung anong meaning ng ating pagbabasbas sa kanya. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan ang giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay ang giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo si Helen na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pabayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, pasapiling kanawa ng puong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkitang-kita muli tayo, samahan ka ng mga santo, kahit may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay nialay na para sa ating kapatid na si Helen, humayit at taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Maraming salamat sa pamilya Salvador, Sebio, sa lahat, sa Moral family, at sa lahat-lahat. I will not be able to mention everyone. No? Gusto kong iparating yung aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga nakiisa, nakiramay at tumulong, no, para malampasan namin itong challenge sa aming buhay bilang makakapatid. No, so, the loss, sabi nga kanina, the separation of our mother from us is really painful. But puno kami ng gratitude, pagmamahal dahil sa buhay na binigay sa Kanya ng Panginoon. We will able to, no, survive life challenges. No? Talagang for us na magkakapatid, the life of our mother is extraordinary. No? Katulad ng ibang nanay, kwento ng ibang nanay, extraordinary yung pinakita ni nanay sa amin. Yung selfless love, yung kanyang unconditional love na binigay para sa amin. Yun yung dahilan na bakit we are resilient. No? Yung kanyang katatagan, yun yung emulate niya sa amin, yung kanyang pinamana sa amin na mga kapatid. No? So, I will not take it long. Gusto kong pasalamatan ang lahat, no? Yung mga kapatid na coming all over from galing pa na makilala, yung mga kamag-anak na galing ng Tudok Mamot, mga Sebio family, galing Fantil. Totoo nga pala yung sabi niya na Santo Muntay talaga yung manangan ni Manodo Dumot, tamdanan, talaga, makumiring tamong ko, ketel, no? Madawalanan daw dumon. But it's real, no? Talagang ang daming mga kamag-anak pala talaga, no? Na talagang nakita, it manifests yung presence niyo today, no? Talagang nakita ko na talaga ang daming mga relative na yung totoo yung sinabi ni nanay. And I would like to personally thank Mr. Mayor, no? When we came first from Fantil, we were young at then. Parang I was 2 years old. Ang unang tumulong sa amin, si Sir Mayor, no? Pinaalaga niya ng baka, sila Manong, sila nanay. At yun yung nag-survive sa amin na magkakapatid, no? Nakapag-aral kami and yun, nakasurvive. At hindi kami naging, maybe, hindi naging ganito yung estado ng buhay din namin if without the people na tumulong sa kila nanay at Manong, no? And that was Sir Mayor, no? Yung unang tumulong sa amin, yung unang pumunta. Ang dala-dala na namin, kahit busa, wala kaming dala, galing ng Fantil daw, no? Kahit ano lang. So, but anyway, I'd like to reiterate, no? Maraming salamat po sa presence ninyo, sa lahat-lahat. Alam namin na kahit wala na si nanay, magiging matatag pa rin kami and we will able to sustain kung ano yung pagmamahal na kanyang pinakita sa amin. Ang challenge ko sa mga kapatid ko, of course, no, ito yung opportunity na whatever, kung ano yung nakita natin, i-sustain natin yun, no? Because it is only the story of a family that we can transfer to the next generation. Kung ano yung i-transfer sa atin ni nanay, ni tatay, yun pa rin yung i-transfer natin sa next generation natin na kwento. Because yun lang yung yaman natin. No? There's no material thing na pwede natin ipag-ibang, kundi yung kwento lang ng pamilya natin. So again, I'd like to thank everyone. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa paghatid kay nanay sa kanyang huling hantungan. Good morning again. 3 babae, 3 lalaki. We have Noli Acosta, Glorilyn Acosta, Felipe Acosta Jr., Wensilbon A. Bastian, Helen May A. Betito, Jeron A. Betito. Nanay Manang Helen is known to be resilient and loving nanay ng lahat. So nanay, bilang pinsan mo ang aming nanay din na si Ligaya Tumampan. Farewell sa iyo, nanay. Alam kong mahal na mahal mo si Liday namin
Regards na lang po, miss ko na po sila doon sa heaven. So, noon pa man, buhay ka, before kami pumapasok sa kwarto mo kami ni Kaabag, pag naririnig mo yung nagsasalitang I love you, nanay, si Banjing na yun biglang didilat ang mata niya kahit natutulog, nagigising talaga yan siya, sabihin niya sa akin, Tidong momwe, sabi ko si Kaabag, for communion kay BBM, tibno, nagtatango lang po siya. So nanay, paalam, I love you so much, nanay. Simula pa nung nabubuhay ka, lagi mong naririnig na bukang bibig ko sa'yo, I love you. Regards na lang sa mga relatives na nauna. So, another message. Message na Jeron, si James, pakinggan po natin ang kanyang message. Ang susunod dyan, si Kagawad Tessie Julio, ex-Kagawad Tessie Julio. Sunod ka kay James. Yung one, magkwento lang ako konti lang no, sa konti mga, pwede na isang oras. Dali si Manang, mula maliit kami niyan, kasama na kami, magkakapit bahay kami. So, yung pagmamahal namin, yung pagmamahal sa amin, kala ko na ako magkaiyak. Mahirap rin lang magsalita. Kala ko okay na ako. Ito si Manang kasi mula maliit kami. Parang sila yung nag-aalaga sa amin mga panahon na maliit pa kami. Pero ngayon maliit pa rin ako. Hindi ako lumaki. Ang ibig ko sabihin, yung mga bata pa kami, no? Sila yung kasama yung isang kapatid niya, si Manang Jocelyn. Yan, pag wala yung mga peres namin sa bahay, kukunin nila kami. Kasi malayo yung Nuro sa lugar namin. Kapag magdala sila ng mga kalakal, punta sa Nuro, maiwan kami sa bahay kaya kinukuha kami. So ganyan sila ka-concern sa amin. Kahit nandito na sila sa Kabog-Kabog pa ang kilala nito noon. No? Pag magkita kami sa Nuro, kasi nag-aral ako ng St. Francis, dinadala ako dito. Ang anak pa lang noon, si Nole, si Tata, si Yongyong. Yan, bawat Sabado yan, kukunin ako niya, dalhin ako dito. Tapos pag-uwi ko, may allowance na ako. Hindi ako nakakawi sa amin. Kasi uwi ako sa amin, wala ako madala. Sa hirap din ng buhay. No? So, yung kung gaano nila kami kamahal, hanggang nung last na reunion, nung nagkita kami, nandun pa rin yung init ng, yung init ng pagmamahal sa isa't isa. No, ganun siya ka-consistent. Kasi, ang iba kasi magsalita kapag ganito, lahat ng magandang sinasabi, no, yung mga negative di na sinasabi, lahat ng magandang sinasabi. Pero ako, sa totoo lang, wala akong masabi na negative sa kanya. Pati yung si Manang Iping, no? Kung anong turing niya sa amin, ganun din turing yung asawa niya sa amin. Nagka-partner sila ng yung pareho ng puno, no? Narinig din yung kanina, yung message kanina. Puno ng pagmamahal. Ibig sabihin,
nandito si Kristo sa puso nila. Kasi kapag wala kasi si Kristo sa puso ng isang tao, di mo maasahan ang totoong pagmamahal. Merong mga magulang, mayroong mga anak, kapag namatay na yung nanay at tatay nila, grabe ng I love you. Pinopost pa sa social media. Grabe, I love you, I miss you. No? Pero malaking pasalamat ko dahil si Manang Helen nagkaroon ng mga anak no, na puno rin ng pagmamahal sa kanya. Kung anong pagmamahal ng nanay niya sa kanila, binabalik nila yung pagmamahal na yun. Kaya wala akong masabi sa mga anak ni Manang Helen. No? Kahit na malayo sila, magkakatsatin kami ng mga anak niya. Kahit na sa Manila, nung pumunta ako ng Manila, si Yong, sabi niya, Kel, bakit hindi ka dumaan dito? Punta ka pala ng Manila. Hindi pwede, sabi ko kasi yung lakad namin sa grupo. Hindi pwede na ako maghiwalay sa kanila. No. Ganyan din mga anak na, kung anong nakita nila sa mga parents nila, ganun din ang klaseng ugali na mayroon sila. No. Kaya malaking pasalamat ko sa Panginoon dahil napalaki niya yung mga anak niya na nakadisenyo, no? Kung anong gusto niya sa kanila na maging. Lalo na may takot sila sa Panginoon. At gusto ko rin pasalamatan ang mga kamag-anak nandito, mga kaibigan, mga kakilala, mga hindi kakilala nandito, mga kaibigan at hindi kaibigan. Maraming salamat sa inyo. No? Na pinakita din niyo ang inyong pagmamahal. Kasi kung wala kayong pagmamahal, di naman kayo pupunta dito. Hindi na kayo magsayang ng oras ninyo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sabihin ko lang yung mga nangyari o yung ginawa sa akin. Si Manang noong maliit pa kami, siya na yung aming, yung wala mother namin. Kasi yung mother namin laging pumupunta sa mga paryente namin, kinukuha ng mga pamangkin ng mga ruales dahil na-miss nila yung mother. So yan yung sa amin, nag-aalaga nandun pa kami sa Pantil. Pero nandito na kami, nandyan siya lagi sa amin na magkakapatid. So ngayon 2023, nagkaroon ako ng problema. So lagi niya ako kinakonsult. No, hindi na ako nakikita nandyan. Sabi niya sa akin, Tessie, nasaan ka? Yan, Rigon mo. Kala niyan magpakamatay ako. No? Siyempre, sunod-sunod yung problema nandyan. Nagsasabi yan lagang always nandyan sa bahay. Minsan sabi niya, I go to Blawi, Monobegan consultant. So, naging tamay ko na siya dahil nga malayo ko kila ate. So, yan lang yung pinupuntahan ko na may problema ako. Kasama yung mga anak niya. Manang, salamat sa pagmamahal mo. Naglibot ako na. Last na nangyari yung before na Rigonwe. Hinawakan ng malakas yung aking kamay. Sinasabi niya na, salamat, kagong magpasalamat, Begun. Sabi ko rin ganun. So sinasabi niya sa akin na yung pagmamahal ko, ipagpatuloy ko yung pagmamahal sa mga apo niya. Lalo na yung sa mga minamahal niya, mga anak, mga yung mga anak ni tata. Sabi niya, kabudayaan Bero, alam ko sabi niya yung pagmamahal mo na tinuring mo talagang apo mo. So, Nay, I love you, patuloy ang pagdarasal ko para sa iyo. Huwag ka mag-alala yung mga ginawa mo sa akin. Salamat. At sa mga anak niya, nakita ko yung pagmamahal ng mga anak niya sa akin, mga apo. So, andaga yun ako po'y manangin. Himula yung walang mama namin, sa kanya na humingi ng ano yung dapat kong gawin. Minsan yan, Nay, makunda ibagasge, mga ganun ba? So, nagpinklo no, Megan, dahil nga, simulan, nandyan ako sa kanila, nandyan ako, buhay pa sa Manong. Malayo ako sa mga ate ko. So, DPNS ako'y franga ako
So, Nay, maraming salamat sa mga pamangkin ko nagmamahal sa akin. Salamat sa inyo. Yun lang po. Yuko po ang kluhanan so siguro kluhanan di fiyo maro ngilingon do keberkapalan ngilingon tong kluhanan. So siguro bawat isa sa atin alam ko ang hinanaing ng bawat isa. Ikakinasaan ng buruan mensahe do tong ni sa tabang-tabang to siya mag-drive sa manang recap siya tulus to mali. Bulaw no pantat. Actually, bagay ni ako, ang tawagin strangers. Kasi bagay na nabitahan no, kluhanay na pinsa ko, bagay ni kaya mo naksuri-suri ko katahan na bro kasi SS. Tuwa ko ka SS lang. Na, dihitong kami, imagine ako, nasa tudok mangutak ko sila manang lolo at yung kapatid ni Manang Helen, doon sila sa makilala. Ako ang una-una nakakita sa area nila. So before ako nagpunta doon, hindi daw naman manong pingo, no? Ano mo ni kagina idol ni no? Tinto ko humano de manang tuwari mo talaga. Dumot ko mano. Ito mo ko pula ko dumot. Wala na hanak ni manolo, be sa kebe ka gito ko ni. Un mano si tuwara ni bagi di dumot ba ngarlay sa san ko tungo ko lason oryo no namong reto ko lebe ngani. Ba Ramigo tongpun reunion bang manong pingin ni Ming ako nakadiron na krigo de manong para tuwari rin manoremon maga din kun na makunan po gonon din po manon pa Afrika kun aba makuha di ko marayo ko ni organik kada ba na dito ko das na ko 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 daw na ko Afrika na ben mano lobi san mano ade berakasan mano beme ni nakagulan mano na makal sa talas to mano ni begre ho me bali mak yo ho kitsa peran mo mano manang matlis ito ako mano busog manan kon mano bene te bene berhen maro mak strangers go cowboy go naghana kay klore de pinsa ni kay kararemon manang lolot manang lain ni udah daw ayo ko nasan bay fiskulahan to siya man dayon may taman mulik payabas na benim lawit tamay sa kagay sa katuan mo return to go ibigay estimatiman bebe si Manang Len ang pinaka matanda sa amin na makakapinsan-pinsan. Yung tatay nila ang pinaka eldest sa sa lahat. Ofo tumundog ibohra remo no yo timno tumundog dubno unay libo na idayo idang anak to ako daw sa sanay na doon ang tanda ko daw tapos si Akuan si sino pa yun sa basta ito ay boro manangin ni Len karobo na iba yun kasi sa totoo lang ulo sa de kagad daw sa butang perhanin ni sandolog din ito pagkakataon ben baru kasi sang kataw maro de pusan petitif ni magbulat ni Rubina lebuti ka ba ka krete na naman wali ka perhanin kyo na san naga to ko kuray na no na biyoso ko fiyo sa lagay na siyempre okay fiyo ko kumarew to na at least Temidait ba? Ulit ako pa salamat ka po na kay Lumong do Samong do Bebe. Kaya kinuha nung pwede palang Bebe ay dito na usa do dumog na marpagbat video banking yan ba? Number 1 na doon yung video ko yun. Imbes level nila uro na beso sa mga kewe na inisip ko lahat ng mga panahon na nagdaan ulit ko na bayo. Bagay naman lang yan kasi taho eskwela ng nagi. Una na doon. Ulog na ka lord mo ni klase roman manitanasan mo yung manumi odoro na nang kay butong ng tekabais ko ni. So, bagay isa na ito ang yung taho na kasi damo ito tanong amisod yo. So, yung mga pas na nagawa ko at samahan namin ni Manang Helen, hindi ko lang masyado ko kasi baka ba ko mare gusto ka nagteta ako ito. Inulit ko nasala to mise Manang Helen ba accept ko ba para pa tulus so. Tewno salamat ako toy ko ni William kay todo. Masabi ko. Binabati ko po kayo ng maganda at mapayapang umaga. Sa lahat po noon nandito ngayon, maraming salamat po sa inyong presence. And
Message ko po kay nanay. Masakit man pong magpaalam sa inyo, Nay, but we find comfort knowing na you're at peace, no more pain, and no more sadness. Nay, thank you po sa lahat-lahat po ng love, ng pag-aalaga niyo sa amin. Rest assured po na lahat po ng mga teachings ninyo, lahat ng values is we will carry po sa aming puso. And hindi ka po namin makakalimutan. Mahal na mahal ka namin. Una sa lahat po, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa mga anak ng nanay, ng kapatid ko. May, naririnig naman ako sorry. Dahil ako talaga suplado. Kasi kung hindi sila mag-ano sa akin, hindi mag-reply mag-chat ko, mag-rito. Kasi feeling ko na parang hindi na ako bilong sa kapatid ko. Kaya yan lang sasabihin ko, may sorry sa inyo. Yung solid. Lahat kayo sorry kasi suplada. Pasensya na, salamat po sa mga nagtumalo ngayon. Thank you. Salamat, I love you. Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Maalala ko po, ito si Manang Helen, nung kami mga bata pa, dyan sa Tudok Mamot, yung apo namin na si Pagtawan Salvador, minsan yan, inutusan po kami magpunta sa baba at saka para lang siya gusto niya mag-ulam ng mga isda na galing sa mga basakan ba. Ngayon, yan ang palaging kasama ko. Beto may tuduray, magsogi. Na, buluk kagadot kay banan, hindi pa daw kaya, magkitap nabal kay bebe lagi yo. Naikatay bebe yo no. Sang kita nabal kay sudaw wayak mangkaton depo. Tumudot sa laut publik at lurege. Makisan kita mo ko melawan. Maalala ko yung mga bata pa kami. Pati yan si Duming Salvador. Yan. Ginakapaan namin ng mga isda yung matanda namin. Yun si Bebe lagi. Ngayon, siguro kung muyag snake and benda ani dono kay ataman kay momo ideno. Ben sinibigay ni de Lucas. Urit ko na kagasabawa groe yung nagkakana sila ni Uncle Iping, kayo si Uncle Iping Acosta, may relasyon din sila sa nanay ko. Beni demone with Uncle Iping, may dablawi remanang ini kenogones na duran ko. Na odoro ko ang kaliping ano. Timno to de mungkin no yo tum setayan ba. So melawan magagaalala na ko taman blewe ni i kagadawi ni vegan loy ang kaliping kedio brotor segetus na nga arwe no lihanan. Demo no vegan pangin de blagi we. To po magadawi to vegan. Ba kedio ge pantilanan. Loy ang kaliping ono. So, ndaang geto ko de gibran tinan pusong weni. So, tamang sa dami ka gani gureton bebe. Beto may melawan setimat-timan bebe. Loy de dumugay piong ko debde menrayu de. Kalau meni tuntai tong katam lipot ni tungana itu me. Katam lipot ni kesar kitar to me. Nan say gure to ko begom pionam tan mak uni gitos na nagoy de Lucas tong anga man lok dumugo marapang nani untul to may piowe kemama anatong ini anga ane ni sikitaw muk gagantong sa pakin sa taman nani kane gegono moson kalangan pani ketong mangirotor para membantu tom gitoy
de Lucas dong doni nunutom de beblawa no pantan ma ndawai tena di roi lahanai i de kage nagono Lucas nanan saya kage keberon begon pelana so piok pu Ala si Auntie. Okay, sunod, meron pa bago tayo pupunta sa pictorial. Sa mga kapatid. Okay. Good morning sa tanan, no? Kami, bisan paglayo, may kami sa makilala. Alam niyo, mag-ano ka, mag-Bisaya at saka Tagalog na lang, no? Naintindihan niyo. Alam niyo, kahit malayo si Mamalin, yung ano, bigkas namin sa bibig namin, parang palagi Mamalin yun, Mamalin. Kasi, kahit malayo kami yung si Mama, palagi siya, bakit hindi kayo magpunta dito sa amin? Yung kung Mama, hirap na siya doon kasi malayo pa tapos wala kaming pera. Kaya ngayon nakapunta kami dito kasi nagtampo-tampo kami lahat na magkakapatid ni Mama Lolo. Yan lang po. Mama Lynn, I miss you, I love you so much. Thank you. Ay piyo buto, taduray sabay benong pagput at Bisaya na lang no, kay malimtan ang guna kagot ang sumpay. Piyo buto kluhan ako nini nakiduyog sa patang lawas ni Manang. Ako sang ikasulti na ani si Manang palangga kay ko ani niya. Nag-eskwela ko sa nangi. Dinahatan ko yung taong kunyag kwarta ang saya at balon ako aron di kumuli sa amo ang padayon lagi eskwela. Pero kay kanila laging namayabas man ta, wag ko kahuman sa atong pag-eskwela. Na ako lang kasulti aron dili na ni nakataos sa taason. Noli, ikaw man Selvi, ikaw ang amahan Noli. Selvi, ikaw ang inahan. Ayaw lang yung tawag mo mga isuon. Mauna na akong kasulti Noli sa inyo. Salamat na lang. Sana ulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho na ba ang pag-ibig mo? Sana ulit muli. Sana bigyan pansin ang hingin ko. Kahapon bukas na yun, tanging wala ng ibang mahal. Kung kaya kong iwan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya mo sana. Ibalik ang kahapon
na sana lalapit pa, kaya ko sana. Ito ang tanging nais ko, ang ating kahabang sana di na sana aasa pa, kaya ko umiwas na. Di na sana lalapit ka, kaya ko iwanan ka. Di na sana aasa pa, kaya ko umiwas na. Di na sana lalapit ka, mahal pa din kita. Ang giliw, ang giliw. Pagtayo ng mabuti at ang ating ating layunin at kahilingan tungo sa kanyang kasasyan. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa iyong mamumukha at kasabayan ng iyong mga santos, magpupuri siya sa iyo at makamit niya ang kaligayahan magpahanggang wakas. Ito'y aming hiling sa pamagitan ni Kristo kasama ng banal na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoong Hesukristo, alang-alang sa ating kapatid na siya ang nagsabi, "Ako ang buhay, ang tao na nalig sa akin ay mabubuhay na muli at ang lahat na may buhay na niwala sa akin ay hindi mahirapan sa walang hanggang kamatayan." Yung binuhay ang mga nangamatay at muling binigyan ng buhay. Bigyan mo kami ng aming kapatid na buhay na walang hanggan. Ito'y aming hiling, kasabay ng aming pananampalataya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Binyag sa tubig at pinunasan ng langis ng kaligtasan. Itulot mong makapagkaisa siya sa iyong santo. Ito ay aming hiling, kasabay ng aming pananampalataya. Manalangin tayo. Itong lahat ay aming hiling, kasabay ng aming pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming. Sa kamatayan ng aming kapatid na sinahilin, umaasa kami sa pamagitan ng aming pananampalataya at pag-asa. Kami ay masiglang-masigla sa buhay na walang hanggan. Ito ay aming hiling sa lahat ng kasabay ng aming pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Full Lord of is grace, with the you. Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Sana ay aming kapatid na nilibing dito ay mamuhay na muli at makipagkaisa sa iyo sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Ito'y aming hiling sa pamagitan ni Kristo kasama ng banal na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Eternal rest, grant unto Lord, and let perpetual life shine upon them. May they rest in peace. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end.
It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are, maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye.